Good morning kabayan at araw po ngayon ng Friday, October 18 at kabayan, pwede bang pautang naman. Ayun, ibababa na kabayan at ngayon ko lang alaman na hindi pala pantay yung kupit ko. Hindi ito banda, oh. Kunting ganun pa. Sabi niya, ay no. Halatang halata. After 4 days, ngayon na kami akit ng buko kabayan. At medyo busy lang. At meron pa kasi dito ginagawa sa kalsada sa baba ng mga bundok kabayan. At ginagawa nila ay nagalagay ng mga banner sa gilid-gilid. Atin pong share sa inyo dito ang lugar namin kung saan nang ginagawa na halos 4 na araw na walang nakadaan kabayan. Ito na yon, ito pala kabayan, buhos na pala siya. At, ayos, yun ang mismong ginawa ko dito at dinoble ang semento at pinatibay yan kabayan. Bumaba po ang ulap kabayan, puputang karagatan. Bumili ako ng spicy Thai basil pork with rice. Ano, halagang 89.90 kabayan. Share ko sa inyo, ganito po kakapal ang aking medyas kabayan. Yan, tag ano po yan, tag 5 sa paa, dito po sa bota. Bilang mga akit ng buko kabayan. Mahal ko ng aking sarili at ayaw kong makapalto-paltos. Tsaka ano po yan, pampatagalan ng akyatan kabayan. Kaya kahit pag giling-giling kayo sa taas ay hindi po basta-basta mananakit ng inyong talampakan. Ayan o. Kami akit kabayan at bubuksan ang gate. Ang taas po na ito ay tamang-tama lang po. At ang bunga niya ay kakaunti ngayon. Dahil hindi na po season kabayan. Next year na po ang maraming bunga niyan. At hindi nyo lang kung paano buksan. Automatic yata ito eh. Ngayon tanay siya. Lopan natin kabayan o. 10:13 break time na. Ito yung mismong spike. Kuya Michael pahinga na rin galing sa sakit. At magagandang klase, maganda rin yung mga buko kabayan at ay kaunti ang bunga. Ito ang mismong namin service. Bandang doon kabayan, ano yan? Lychee farm po siya. At ano ito, style resort, maganda po rito kabayan. At ito yung kalahari, tapos na mayroon pa doon kabayan mamaya na po yung hapon kung sakali magpaano yung amo paakyat. Ito kabayan, patuyo tayo. Ang ibang gamit na nabasa ng pawis. Ito mamaya hapon pa yan sila papaakyat. Ito mga buko. Makapag-sunbathing na ako kabayan. Sunbathing ko na reel. Kabayan at nasa junk shop po ako. Nagpatimbang ng mga buko. Yan kabayan puro po yan aluminum. Tay nag-ano sila, nagtutupi-tupi. Tapos ito po yung aming buko. At ang timbang po niya kabayan sa pounds is 2,930. Tingin ko po mga ano po yan, mga 2,300 kilo. Yan. At ang ginagawa pa nila dito kabayan ay mano-manong pagtutupi rin pala dito. Puro aluminum kanila trabaho po dito.
gulay. Dito pala kabayan, ay ito po yung kanilang pagdadasal. Pagtapos po nila magdasal kabayan, ipinapakain po sa mga tauhan. Yan po. Yan kabayan. Parang ano na rin po yan, style merienda. Yan kabayan. May beer at ano po nila yan, kung tawagin ni paypay. Dito na kami kabayan sa bodega at yun ang mga buko namin na kaninang umaga. Mga ano po yan, 2,000 kabayan. Si Kuya Michael nauna na 4:30 at kami pa pauwi na, you know. At kabayan, ngayong gabi ay wala pa tayong kanin. Ito lang po yan. At kabayan, medyo busog na ako. Yung kabayan, yan mismo pagkain ng Taiwan, no? Pagka minsan walang kanin, sapat na yan. Na pwede pala yun. Hindi gaya sa Pilipinas dati, nandun ako kabayan. Halos hindi ako nabubuhay ng walang kanin lagi. Dito lang. Ayan, no? Sa atin po ay miswa. Ngayon sa Taiwan ay hindi ko alam kung ano tawag dito kabayan eh. Ayan po siya. May karne ng baboy, may hipon, may tawag doon, mushroom kabayan. Ito po yung mushroom niya. Ayan. Tapos may gulay, carrots tsaka patatas. Meron din po yung halong sardinas, yung kabayan sardinas. Tsaka konting gulay na spring onion kabayan. Ayan. Tapos mismong miswa na malaki tsaka maliit. Ayun o. Ayos. Kain kabayan. Mga pala kabayan, hindi po lahat na pagkain sa Taiwan ay matabang. Hindi po. Ako lang po nagpapatunay niyan kasi mismong amo ko kabayan medyo ano yan magluto. Maalat siya magluto kabayan, lalo sa mga ulam, isda, karne. At meron din siyang luto na gulay na may talagang matabang. Pero hindi po lahat kabayan ay matabang ang pagkain ng Taiwan.